Ash, kailangan mo ng extra cash? Narinig kong tanong ni Lorin at tumabi sa akin habang nagbabasa ako sa isang bench malapit sa gate ng university. Bakit? Bibigyan mo ako? Natatawang sagot ko sa kanya. Sira, alam ko naman na kailangan mo lagi ng extra cash. May kasamang estudyante si Henry from other university. Naghahanap ng pwedeng gumawa ng term paper niya. Willing magbayad kahit magkano. Sabi ni Lorin. Si Henry ang boyfriend nito na nasa 4th year na. Saglit akong nag-isip. Kailan ang deadline? May tatapusin pa kasi akong book summary and reaction paper para kay Danica. Bakit ba ikaw ang gumagawa ng paper niya? Yang bruha mong pinsan kahit kailan tinik sa buhay mo yan. Kita ko ang inis sa mukha ni Lorin. Bayaan mo na. Madali lang naman ito. Tanungin mo kung kailan ang deadline. Ani Ash, puntahan natin sa Blue Bench. Nandoon sila. Pilit ni Lorin at hinawakan ako sa kamay. Ayokong pumunta doon. Ang daming lalaki. Saka nakakatakot mga tumingin. Feeling ko parang hinuhubaran na ako. Sagot ko. Ang Blue Bench ay tambayan ng mga hindi nagsisipasok sa klase. She is my friend, behave. Narinig kong sabi ni Lorin tapos ay bumaling kay Henry. Nasaan na ang friend mo na nagpapagawa ng term paper? Kaya bang tapusin ng 2 days? May tinatapos pa kasi akong book report and reaction paper. Baka next week. Sagot ko. I don't have next week. I need it the day after tomorrow. Napalingon ako sa nagsalita mula sa likod ko. Isang payating estudyante ang nakatayo doon. Pero kahit payat ay kitang-kita ang kagwapuhan nito. May nakaipit na sigarilyo sa tainga. Imbes na nakasuot ang school polo uniform, ay nakasampay lang ito sa balikat niya. Typical bad boy type sa school. Yung mga tipong walang patutunguhan ng buhay dahil sa mga tamad mag-aral at puro bulakbol ang alam gawin. Tingin ko nga matanda na siya para maging college. Parang matanda pa siya sa amin. Sorry, may nauna na sa iyo. Sagot ko. Tingin ba niya ma-intimidate ako sa pagtitig niya sa akin? Pero aaminin kong hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. I can pay you. How much is your rate? Tanong pa niya. Kahit marami kang pera, hindi ko pa rin tatanggapin dahil hindi ko matatapos sa deadline mo. Maghanap na lang kayo ng ibang gagawa ng term paper mo. At tumalikod na ako. Sa library lang ako, Lorin. Doon mo na lang ako puntahan. Sabi ko at umilis na doon. Ayoko na magtagal sa lugar na iyon. Kakainis. Sobrang yabang. Porket maraming pera, akala niya lahat kaya na niya. Miss, 2,000 ang ibabayad ko sa'yo. Unahin mo na ang term paper ko. Yun na lang kasi ang kailangan ko para makapasa ako sa business law subject ko. Napatingin ako sa lalaking nagsalita sa tabi ko. Sinundan pala ako ni Mr. Badboy. After 3 days, pwede mo na makuha. Sagad na yun ha. Sabi ko at dire-diretso pa rin sa paglakad. Alam kong nakangiti siya at nakatingin sa akin. You don't know me, do you? Sabi pa niya. Huminto ako at tumingin sa kanya. Nakita kong nakangisi siya sa akin. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung sino ka. So please, wag mo na akong istorbohin at uumpisahan ko ng gawin ng term paper mo. Sagot ko at inagaw ang folder na naglalaman ng reports na gagawin ko. Tapos ay dire-diretso na ako sa library. Ashley's point of view. God, Ashley, wala kang karapatang tumanggi sa gusto ko. Kahit kaninang-kanina pa nag-iingay si Uncle Joe, ay hindi ko siya pinapansin. Narito lang ako sa harap ng computer ko at tinatapos ang term paper na kailangan kong tapusin. Bukas na ang deadline nito. I can't concentrate. Gusto-gusto ko na siyang sigawan para huminto na siya. Siguro ay napansin niyang hindi ko naman siya pinapakinggan, kaya marahas na hinugot ang plug ng computer. Napahinga na lang ako ng malalim. Hindi ko pa naisa-save ang mga ginagawa ko. Do I have your attention now? Sabi niya sa akin nang tumingin ako sa kanya. Ilang araw na niya akong kinukulit ng ganito. As if naman na parang candy lang ang hinihingi niya sa akin. I need to have your answer. Rodriguez family will be here next week. Kailangan ko ma-close ang deal ko sa kanila at kailangan o ng tulong mo. Sabi pa niya sa akin. Anong tulong naman na maibibigay ko, Uncle? Wala naman akong magagawa. Bakit hindi si Danica? Si Divina? Bakit kailangang ako? Sa wakas ay nakuha ko ng sumagot. Tiningnan ako na masama ni Uncle Joe. Alam mong hindi pwede si Danica at si Divina. Nag-aaral pa sila.
At isa pa, marami akong pangarap para sa mga anak ko. Sagot niya sa akin. Napalunok ako at pinigil ang mapaiyak. Dahil sa hindi ako anak, kaya ako ang kanilang isasakripisyo. Gusto ko pa ring maging teacher. Yun ang pangarap sa akin ni Mama bago sila umalis ni Papa. Isang pag-alis na hindi ko inaasahang wala na palang balikan. Graduating na ako sa high school nang magplano sila Mama at Papa na mag-OFW sa Kuwait para matuloy ako sa pag-aaral hanggang college. 2 araw bago sila umalis papuntang Kuwait, bumiyahe muna sila sa agency sa Maynila para ayusin ang huling papeles. Pauwi na sana sila nang maaksidente ang bus na sinasakyan nila at kabilang sila sa mga nasawi hanggang sa dumating si Uncle Joe, ang nag-iisang kapatid ni Papa na nakatira sa Maynila. Hindi ko siya gaanong kilala. 2 beses ko lang siyang nakita noon sa Quezon. Isinama niya ako sa Maynila at doon na pinatira. Pinangako niyang pag-aaralin ako at tinupad naman niya. Mabait din sa akin si Auntie Irma. Ngunit kabaliktaran nila ang 2 nilang anak na sina Danica at Divina. Tingin yata sa akin ang 2 iyon ay kasambahay nila ako. Mula sa pag-aayos ng kwarto, mga damit na isusuot, paghahanda ng pagkain ay sa akin pinapagawa. Minsan pati mga term papers at assignment, ako pa rin ang gumagawa. Pero para sa akin, sige na lang. Malaki din kasi ang utang na loob ko sa magulang nila. Pero ang hinihingi niya sa akin ngayon ay parang hindi ko kayang ibigay. Gusto ng mga magulang ni Edward na pakasalan mo ang anak nila para ma-close ko ang deal para sa business namin. Mahirap bang gawin yon? Parang batang nakikipag-usap si Uncle Joe. Napailing ako. Ano bang akala nyo sa hinihingin ninyo sa akin? I am only 20 years old. Isang sem na lang gagraduate na ako. Tapos, gusto nyo ako magpakasal sa lalaking hindi ko nga kilala? Napilitan na akong mga tuwiran. Wala kang karapatan na tumanggi. Gusto mo bang magbilangan tayo na naitulong sa iyo para maisip mo na wala kang karapatang tanggihan ng gusto ko? Alalahanin mong ako ang nagbabayad ng tuition mo. Ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang pwedeng magdesisyon kung magpapatuloy ka pa sa pag-aaral. Sagot niya sa akin. Itinikam ko ang bibig ko. Totoo naman yon. Pero may share din naman ako sa tuition ko. Half na miscellaneous fee nga lang ang binabayaran niya dahil full scholar ako sa pinapasukan kong university. Saka dapat nga magpasalamat ka at ikaw ang pinili nila Rodriguez para sa kanilang anak. Alam mong kilalang mayaman ang pamilya nila sa Pampanga. Para sa kinabukasan mo rin ang ginagawa ko. Sabi niya, ayusin mo ang sarili mo at darating sila sa Webes ng alas 7 kasama si Edward. Huwag kang gagawa ng eksena. Iyon lang at tinalikuran na niya ako. Webes? Pero defense ko yun. Hindi ako aabot ng alas 7 ng gabi. Katwiran ko. Ashley, wala akong pakialam kung bumagsak ka sa subject mo na yon. Basta kailangan nandito ka ng alas 7 sa Webes. Sigaw niya sa akin tapos ay iniwan na ako. Napapikit ako sa sobrang stress. Bakit naman ganito? Hindi ko pinangarap mag-asawa ng maaga at di ko pa nga nakikita kung ano itsura ng lalaking yon. Napatingin ako sa pinto nang maramdaman kong may nakatayo doon. Nakita ko si Danica na tatawa-tawang nakatingin sa akin. Bakit nag-aaral ka pa? Hindi mo naman na kailangan yun kapag nag-asawa ka na. Sabi niya sa akin at ibinato sa harap ko ang isang folder. Iyan ang unahin mong gawin. Kailangan kong ipasa bukas yan. Maya-maya ay may kumatok uli sa kwarto ko. Si Divina naman. Ngumiti ako dito na makita kong nahihiyang tumingin sa akin. Matanda ako dito ng 2 taon. Si Danica naman ay kasing edad ko at pareho kaming nasa 3rd year. Magkaiba nga lang kami ng course. Education ang sa akin. Si Danica naman ay marketing. May kailangan ka? Nakangiting tanong ko sa magkapatid. Si Divina ang mas mabait sa akin. Ate Ashley, baka pwede mo naman akong turuan sa project ko. Sabi nito, alam kong busy ka. Kasi sa ate Danica, ayaw akong tulungan. Tumabi pa ito sa akin. Napahinga ako ng malalim. Sabi ko na nga ba? Sige, ano ba yan? Book report lang. Ako na ang bahala mag-type sa computer. Kailangan ko lang ng summary and ideas. Nakangiwi pa siya nang sabihin iyon.
May tatapusin pa kasi ako sa Art of Civilization subject ko kaya hindi ko na yan magagawa. Tumango na lang ako. Sige, ako nang bahala dito. Nakita kong nagliwanag ang mukha niya at lumapit sa akin. Tapos ay yumakap. Thank you ate. Sinundan ko na lang siya ng tingin nang lumabas siya ng kwarto. Napasandal ako sa kinauupuan ko at nakatingin sa patong-patong na mga libro at papel na dapat kong harapin. Book reports at term papers lang ang problema ko dati. Tapos ngayon, problemang pag-aasawa na ang iniintindi ko. Literal na sumasakit ang ulo ko. Ashley's point of view. Hindi ba ako pwedeng mauna? May importante kasi akong lakad ng alas 7. Bulong ko sa katabi kong si Lorin. Kausapin mo na si Sir Felix kung pwede ka nang mauna mag-defense. Di ba kasi sinabi na sa atin na baka gabihin tayo ngayon? Di pa nga kompleto ang panel natin. Sagot niya sa akin. May kailangan ka, Miss Garcia? Nakataas agad ang kilay niya. Sir, makikiusap lang sana ako kung pwede po ako mauna mag-defense. Or kung hindi pwede, kahit po sa ibang araw na lang. May importanteng lakad lang po ang family ko. Lakas loob kong sabi sa kanya. Titingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Anong importanteng lakad yun, Miss Garcia? Halatang inis siya sa sinabi ko. Hindi agad ako nakasagot. Pwede ko bang sabihin sa kanya na dahil mag-aasawa na ako, kaya kailangan ko umuwi ng maaga? Miss Garcia, matagal ko nang sinabi sa inyo na hindi ako nagbibigay ng special treatment sa kahit na kaninong estudyante. Ngayong araw lang ang defense. Nasa sa iyo na iyon kung uunahin mo ang importanteng lakad mo o ang subject ko. Go back to your seat. Sabi niya at muling itinuon ang pansin sa ginagawa. Nakita ko sa message inbox ang 5 messages ni Uncle Joe. Kasama pa ang hindi mabilang na missed calls. Nasaan ka na? Nandito na sila Rodriguez. Anong oras na, Ashley? Sinabi ko sa'yo mas importante ito kaysa sa pag-aaral mo. Ashley, sumagot ka. Ashley, wag mong ubusin ang pasensya ko. Palalayasin kita kapag hindi ka pa sumagot. Iyon ang nabasa kong sunod-sunod na message ni Uncle Joe. Pauwi na po. Iyon ang sagot ko at napahinga ako ng malalim. Inimis ko ang mga gamit ko at nakita kong nagtatakang napatingin si Lorin. Aalis ka na? Tumango ako. Kailangan talagang nasa bahay na ako ng alas 7. Pero ibabagsak ka ni Felix kapag hindi ka nakapag-defense ngayon. Sabi pa niya. I have no choice. Inabot ko sa kanya ang isang folder. Pakibigay yan sa kaibigan ni Henry. Sabihin mo kahit wag na niya akong bayaran. Ashley, paano ang scholarship mo? Kita kong nag-aalala si Lorin. Napailing lang ako at pinigil ko ang mapaiyak. Bahala na. Inform mo na lang ako kung anong mangyayari. Sabi ko at nakayukong lumabas sa classroom. Lakad, takbo ang ginawa ko. Makarating lang sa sakayan ng jeep. At bigla pang bumuhos ang ulan. Pakiramdam ko ay bibitayin na ako nang makarating ako sa bahay ni Uncle Joe. Pasado alas 8 na iyon. Humihingal pa ako na makapasok sa sala at naabutan ko doon sila Uncle Joe, Auntie Irma at pamilyang sinasabi niya at napako ang tingin ko sa isang lalaking nasa isang sulok na nakayuko. Lahat sila ay nakatingin sa akin at bukod tanging ang lalaki lang na nakayuko ang hindi nag-angat ng tingin. Siguro dahil sa itsura kong mukhang basang sisiyo. Bakat na bakat ang katawan ko sa school uniform na suot ko habang kipit ang mga librong basa dahil sa malakas na ulan. Nandito na pala si Ashley. Nakangiting sabi ni Uncle Joe at lumapit sa akin. Pasensya na ho, ang hirap kasing sumakay. Tanging nasabi ko. Walang anuman iyon, iha. Nag-aaral ka pa pala? Nabanggit kasi sa akin ni Joe, huminto ka na daw sa pag-aaral. Narinig kong sabi ng matandang lalaking naroon. Sigurado akong ito ang Rodriguez na sinasabi ni Uncle Joe. Mukha naman siyang mabait. 3rd year na po ako sa course kong education. Sa katunayan, defense ko ho ngayong gabi. Kaya lang kailangan nandito ako kaya hindi na ako nakapag-defense at siguradong bagsak na ako doon. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko iyon. Siguro kasi naiinis ako dahil nasayang ang lahat ng pinag-aralan ko doon. Nakita kong nag-angat ng muka ang lalaking nasa sulok at napatingin sa akin. Napalunok ako. Kilala ko siya. Siya ang kaibigan ni Henry na nagpapagawa sa akin ng term paper.
Those deep-set hazel brown eyes staring straight to me na binagaya ng makakapal na kilay. His nose was perfect for his facial shape and those red lips na parang anlambot, parang cherry. Oh, sayang naman yun, iha. Bakit hindi mo pa tinapos ang defense mo? Nakita kong worried ang mukha ng matandang lalaki. Umiiling lang ako at iniiba ko ang tingin ko. Alam kong nakatingin pa rin siya sa akin. Pinilit ko na ngumiti. Okay lang ho iyon. Babawi na lang ako. Scholarship ko lang naman ho ang maaapektuhan noon. Baka instead of full scholarship, maging 50% na lang or hindi na ako makasama sa scholar list. Sagot ko. Huwag mo nang intindihin ang pag-aaral niya, Rod. Ayaw na mag-aral ng si Ashley. Gustong-gusto na niyang mag-asawa. Napatingin ako muli sa Edward na tinawag nila. Nakatiim lang ang bagang niya at nakatingin pa rin sa akin. Ano ba? Nakakaasiwa kaya? Feeling ko, hubad na ako sa tingin niya. Rod, mamaya ka na mag-interview kay Ashley. Pabayaan mo na muna siya magbihis at makapag-ayos. Saway dito. Hindi ko na alam kung anong t-shirt ang nahugot ko mula sa aparador ko. Nanginginig ang kamay ko habang sinusuot ko. Palit na lang tayo. Narinig kong sabi ng kung sino. Hindi na ako lumingon. Alam ko naman na si Danica iyon. Lumapit pa siya sa akin at humiga sa kama ko. Sabihin mo kay Papa, ayaw mo na magpakasal. Ako na lang ang ipakasal niya. Sabi pa nito sa akin. Tiningnan ko lang siya at tingin ko, hindi nga siya nagpipiro. Ayoko na mag-aral. Gusto ko na lang mag-asawa para mawala na ang problema ko sa mga grades kong bagsak. Saka, nakita ko mo ba ang anak nila, Tito Rod? Grabe, ang gwapo. Bakit hindi mo sabihin kay Uncle Joe yan? Gusto kong magwala. Gusto naman pala ni Danica magpakasal sa lalaking iyon. Bakit kailangan ako pa? Ayaw nga ni Papa. Marami pa daw siyang pangarap sa akin. Ikaw naman daw. Sigurado naman daw siyang wala ka nang pupuntahan after mo mag-aral. Hindi nga daw siya sigurado kung makakapag-enroll ka ba next sem dahil wala na siyang mapaaral sa'yo. Kaya ikaw na lang ang ipapakasal niya para wala na siyang obligasyon sa'yo para mawala ka na dito. Wala na siyang iiniintindi pa na isa pang palamunin. Mahabang paliwanag nito. Pinigil ko ang sariling mapaiyak at pilit nang umiti kay Danica. Ayaw kong ipakita sa kanya na nadudurog ako sa ginagawa nila sa akin. Sige, labas na ako. Tuloy-tuloy na akong lumabas at iniwan siya. Edward, calm down. Mabilis akong pumunta sa sala dahil naririnig kong nagkakagulo doon. Naabutan ko si Uncle Joe na nakatayo at katabi si Auntie Irma. Tapos ang magulang ni Edward ay inaawat ang lalaki para hindi umalis. This is nonsense, Dad. Why do you need to fix this marriage with someone that I don't even know? Narinig kong sabi ng lalaki. We talk about this, Edward. Pumayag ka na. Kaya akala ko okay na sa'yo. This is for your own good. Narinig kong sabi ng mami niya. For me? O para sa negosyo niyo? I am better now, ma'am. I don't need anybody to take care of me. I am doing my best in college. I'll be graduating next semester. I'm not that person anymore. Edward? Ang daddy na niya ang sumigaw noon. No way, Daddy. There is no way that I am going to marry that woman. I don't want to get married. I don't want to be with someone I don't want her. At tiningnan niya ako ng masama. Ayoko din sa'yo, no? Gustong-gusto kong isigaw iyon. Kapal naman ang mukha ng lalaking ito. Kung makatanggi sa akin, para akong may sakit na nakakahawa. Kung ayaw niya sa akin, lalong ayoko sa kanya. Nakita kong napapahiyang napatingin sa akin ng mami ni Edward. Pasensya ka na, iha. Pag-uusapan na muna namin ito. Sabi ng mami niya sa akin. There is nothing to talk about, Mom. My decision is final. I don't want her. Sabat ni Edward. Excuse me? Makasabat na nga lang ha? Kung ayaw mo sa akin, lalong ayoko sa'yo. I have so many plans for my life dahil magiging teacher pa ako. And I am telling you na huling-huli sa isip ko ang pag-aasawa. Kaya wag mo akong tanggihan na parang ikaw lang ang may karapatang umayaw. Dahil ako, ayoko rin magpakasal lalo na sa'yo. Hindi ko na napigil ang sarili kong hindi sumagot. Sobra na ang lalaking ito. Para bang ang dating ay pinipilit ko ang sarili ko sa kanya.
Ashley, saway ni Uncle Joe. Napangisi siya at lumapit sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakabog ang dibdib ko sa paglapit pa lang niya. Tapos ay tumingin sa magulang niya. See? We have a mutual understanding. I don't want her and she doesn't want me. So there will be no wedding. At dire-diretso na itong lumabas. Pero pinto rin at tumingin sa akin. Trust me, woman. You'll thank me for this. At iyon lang at umalis na siya. Iniwan ang mga magulang na parang pahiyang-pahiya. I'll go with Edward. Tanging nasabi ng mami nito at lumabas na rin. Naiwan doon si Rod na iiling-iling. I am so sorry for what happened, Joe. Hindi ko alam na mangyayari ang ganito. Hingi nito ng paumanhin. Pabayaan na muna natin. Baka nabigla lang si Edward. Baka ayaw niya kay Ashley. Si Danica, ang pangani ko. Mas maganda siya kay Ashley. Baka magustuhan ni Edward. Willing magpaalila iyon sa anak mo, sabi pa ni Uncle Joe. Napailing ako sa naririnig kong sinasabi ni Uncle. Ganito na ba siya kadesperado? Talagang gusto niyang masilo ang anak ng taong ito. Umiling lang ito at nakita kong pilit na ngumiti si Rod at tumingin sa akin. Pasensya ka na, iha. Wala akong problema, sagot ko. Parang naawa naman ako sa tatay ng asungot na yon. Kitang-kita ko ang frustration sa mukha ng tatay niya. Alis na ako. Pag-usapan na lang namin ito sa ibang panahon. At umalis na ang matanda. Ano ang nangyari, Ashley? Malakas na bulyaw sa akin ni Uncle Joe. Napakunot ang noo ko. Teka, ano bang ginawa ko? Kita niyo naman. Ayaw sa akin ng lalaking yon. Sagot ko. Paano? Late ka na dumating tapos mukha ka pang basang sisiw? Galit na sabi ni Uncle Joe at ibinato ang hawak na lata ng beer. Hindi niyo naman ho kasi dapat ipinipilit ang mga bagay na hindi talaga pwede. Wala sa loob na sagot ko. Sumasagot ka pa? Wala kasi nang dumating ka sa buhay namin. Binalas na ang negosyo ko. Isa ka pang palamunin ko. Mabuti pang lumayas ka na dito. Sabi niya sa akin. Gulat akong nakatingin kay Uncle Joe. Mukhang hindi siya nagbibiro. Uncle? Di na kita kayang buhayin pa. Wala na akong perang pambayad sa pag-aaral mo. Hindi na siguro magagalit sa akin ang ama mo kapag ginawa ko ito. Total, 20 ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Sabi pa niya. Hindi ko na napigil ang hindi mapaiyak. Uncle, wala ho akong ibang mapupuntahan. Huwag ka nang dumagdag sa problema ko, Ashley. Ayusin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na dito. Iyon lang at iniwan na niya ako. Napatingin ako kay Auntie Irma, pero naiiyak lang din siya. Alam kong wala din naman siyang magagawa kapag nagdesisyon na si Uncle Joe. Edward's point of view. What was that all about, Edward? Hindi ako kumibo at nanatiling nakatingin lang sa labas ng sasakyan. Alam kong masama ang loob ni Mommy, pati na rin si Daddy, dahil napahiya sila sa ginawa ko. Ang tagal-tagal na natin pinag-usapan ito, di ba? Pumayag ka pa. Sabi mo ibibigay mo ang lahat para sumaya kami. Alam kong iiyak na si Mommy. Is this still about Lori? Sabi pa niya. Umiling lang ako. Are you using again, Edward? Narinig kong tanong naman ni Daddy. Wala na talaga kayong tiwala sa akin? Hindi ba pwedeng kaya ako tumanggi magpakasal sa babaeng iyon ay dahil ayoko lang? Hindi pa ako handa. Tanging sagot ko. Nakakasama naman ng loob. Ang tagal-tagal ko nang hindi gumagamit. Nagbago na ako. Hindi pa ba nila nakikita iyon? Why the sudden outburst? Ashley is nice. Mukhang mabait at smart ang batang yon. I know she can help you to fix your life. Sabi ni Mommy. You think I can fix my life by marrying someone who doesn't even want me? Come on, Mom. I chose what happened to me. I made my own mistakes. And I am choosing right now to fix my life by myself. Di ko kailangan ng kung sino. Matigas na sagot ko. But how can we be so sure na hindi ka na nga talaga gagamit? Kaya ka nga namin gustong ipakasal para may makasama ka. Paliwanag pa rin ni Mommy. Hindi na ako kumibo at napatingin ako kay Mang Gildo, ang driver namin. Nakita kong napakibit lang siya ng balikat. Edward, just stop it, Mom. Putol ko sa sinasabi niya. This is not about Lori. I just changed my mind. I don't need someone to help me fix my life because I can do that for myself. I can change.
Just give me a chance and time. Hindi na sumagot si mommy. Si daddy naman ay nanatiling tahimik na lang. Pero alam kong na-disappoint ko na naman siya. I know I did the right thing for me and that girl, Ashley. Ashley's point of view. Ash, sa room 5, group of 5 men. Mukhang mayayaman ka sa binayaran ng 2 hours mo. At kumindat pa sa akin si Mona. Nang sabihin iyon, natawa ako at ipinagpatuloy ang paglalagay ng mascara sa pilik mata. Sure ka, 2 hours? That will cost 20,000 pesos. Feeling ko kasi ay nagjo-joke lang tong si Mona. Although, meron talagang mga client na gumagastos ng mas malaki pa doon. Sabi ko kasi, ikaw ang in-demand dito. Sagot niya. Sabi nila, ang gusto daw nila yung pinakamaganda at pinakamagaling gumiling para sa bagong dating nilang kaibigan. Napailing na lang ako at tumayo. Inayos ko ang suot kong four-leg panties at tiningnan kong maayos ang buhok ko na naka-ponytail. Tinulungan ako ni Mona sa ginagawa ko. Tapos ay gumiti siya sa akin. You're perfect, dear. Puntahan mo na. Nawala ang ngiti sa labi ko nang papunta na ako sa kwarto na sinasabi ni Mona. Sino ba ang mag-aakalang ang pangarap kong pagiging isang teacher ay mapapalitan ng pagiging isang dancer? Kahit ako, hindi ko rin nakalain na papasok ako sa ganitong trabaho. Magsi 6 months na rin akong sumasayaw. Si Lorene na classmate ko noon sa college ang tumulong sa akin na makapasok dito. Matapos akong palayasin ni Uncle Joe, sa kanya ako humingi ng tulong. Hindi naman ako nabigo sa kanya. Doon niya ako pinatuloy sa apartment niya at nalaman ko nga na ganito ang trabaho niya kahit noong nag-aaral pa kami. Dancer siya sa gabi at habang sa umaga ay nag-aaral naman siya. Kaya naman pala madalas ang pagpapasok ito noon ay mukhang puyat na puyat. Napilitan akong huminto sa pag-aaral kahit isang SAM na lang ang kailangan kong tapusin. Tapos nalaman ko pang inatake ng stroke si Uncle Joe last year. Nagkanda hirap-hirap sila sa laki ng gastos. Napahinto sa pag-aaral si Divina at si Danica naman ay lumayas dahil hindi matanggap na naghirap na sila. Wala na daw silang balita kay Danica. Naibenta ang mga gamit at ang bahay. Umuupa na lang sila ngayon. Nalaman ko lang iyon ng isang araw ay kumain si Divina. Awang-awa ako kay Uncle Joe nang puntahan ko siya. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa mukha niya nang makita niya ako. Panay lang ang luha kahit hindi siya makapagsalita. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya at sa pamilya niya. Napilitan akong pumasok na dancer para mas kumita ng malaki at maitulong sa pagpapagamot ni Uncle Joe. Wala naman silang ibang maaasahan. High-end dance entertainment ang Mona Entertainment na pag-aari ni Mona Ishiguro. Maayos sumawak ng mga client sa tao si Mona. Mabait siya. Hindi siya pumapayag na itikom ang mga girls niya hanggang pagsasayaw lang ang pwedeng gawin. Kaya rin ako napapayag sa ganitong trabaho. High-paying at mabilis akong makakaipon. Nakakapagbigay pa ako ng tulong kay Uncle Joe. Sila rin nga may hinuhulugan ng townhouse sa Cavite at pang negosyo na ipinapundar. Tinanguan ko si Kuya Roy na bouncer na nagbabantay sa tuwing may client ako. Mas madalas kasi malamyos na sayaw ang request sa akin ng mga clients. Karamihan sa mga lalaki ang clients ko. Dito lang siya sa labas. Isang sigaw ko lang, siguradong papasok na siya at tutulungan ako. Hindi kasi iisang beses lang na nangyari na hindi mapigil ng client na hawakan ako. Sigaw ka lang, Ash. Marami sila sa loob. Paalala niya sa akin. Thanks, Kuya Roy. Nakangiti kong sabi sa kanya. Huminga ako ng malalim at kumatok tapos ay dire-diretsyong pumasok. Naabutan ko ang mga lalaking nakaupo na parang inip na sa paghihintay. Ilang basyo na ng bote ng alak ang naroon, kaya medyo maingay na sila. Napatahimik lang sila na makita akong pumasok. What took you so long? Tanong ng isa. Inip na itong pipinyagan namin at nagtawanan pa ang mga ito habang sinusuntok na mahina ang isang lalaking nasa sulok. I need to be perfect for you, sweetheart. Nakangiti kong sagot sa kanya at ini-on ang Bluetooth ng telepono ko para ma-connect sa speaker na naroon. Inihanda ko na ang playlist ko.
Malakas na sigawan ang sagot nila. Mona really knows my type. Sulit talaga ang bahid sa kanya. Narinig kong sabi ng isa pa. I started swaying my hips, following the slow tempo of the music. I danced like there was no tomorrow, and I know my clients were really enjoying with what they are getting now. There were lots of men like them. Mag-uubos ng pera para sa ilang oras ng entertainment. I slowly removed my hoodie from my head and unzipped the jacket. I am wearing a black lacy sandal with low neckline and boyline. Kitang-kita ko ang pagnanasa sa mukha ng mga lalaking ito. I removed my ponytail and let my long hair to flow. Alam kong lalo ako magiging seductive. Napatingin ako sa lalaking nasa sulok. Madilim sa parteng iyon, kaya hindi ko maaninag ang mukha niya. Sa lahat, bukod tanging siya lang ang hindi nakikisigaw at parang hindi na-entertain sa ginagawa ko, kaya lalo akong gumiling. Kapag nagkataon, first time itong hindi na turn on ang client sa akin at hindi ako papayag ng ganoon. Ako ang paborito dito sa Mona at wala pang client ang hindi natuwa sa ginagawa ko, kaya inalis ko na lang tuluyan ang hoodie jacket ko. Nakita kong tumayo ang isang lalaki at lumapit sa akin. Mabilis akong napaurong dahil alam kong hahawakan niya ako. Oh, hahawakan ka lang. Dama kong nainis siya sa ginawa ko. If you are a regular here, you should know the rules. Sabi ko, anong rules yan? Nagbabayad naman kami. Ang mahal-mahal ng bayad dito tapos hanggang tingin lang? Sagot nito. At lumapit pa sa akin kaya lalo akong napaatras. Alam kong lasing na ito. Dan, alis na dyan. Baka maban pa ako dito. Narinig kong sabi ng isang lalaki. Sige na, isang halik lang. Sabi nito at hinawakan ako sa braso. Tapos ay akmang hahalikan ako. Pero itutulak ko na lang ang lalaki na makita kong mabilis na tumayo ang kasama nilang nasa sulok at mabilis na itinulak palayo sa akin ang lalaking bastos. Ano ka ba naman, Eds? Galit na sabi ng lalaking itinulak nito. Napatingin ako sa lalaking gumawa noon at napakunot ang noo ko. Kilala ko ba siya? Naging client ko na ba? His face looks familiar. Leave the girl alone. Seryosong sabi nito at tumingin sa akin. You okay? Tanong pa niya. Tumango lang ako habang niyakap ko ang sarili ko at nakatingin sa mga lalaking nagkakagulo. Nakita kong napahinga ng malalim ang lalaking tinawag na Eds. You know what? Let's all go home. I'll pay you all sa lahat ng ginastos niyo dito. Sabi niya sa mga kasama at tinampot ang hoodie jacket at ibinigay sa akin. Wear that. Authoritative na sabi niya. Hindi agad ako nakakilos at parang estatwang nakatayo lang doon. Nakita kong muli akong tiningnan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Didn't you hear what I said? Wear the hoodie. Mabilis kong isinuot ang hoodie jacket ko. Hindi ko maintindihan na para akong naiengkantong sumusunod lang sa sinasabi niya. How much did they pay you? Tanong pa niya sa akin. I don't know. Si Mona ang kausap niyo, di ba? Katwiran ko. Nakita ko ang napatiimbagang ang lalaki at binalingan ang mga kasama. Let's all go home. I want to get out of this place. At dire-diretso na itong lumabas. Kasi itong sedan. Panira ng moment. Ang init kasi. Narinig kong sabi ng isang lalaki. Habang itinutulak palabas, ang lalaking nagtangkang umalik sa akin. Tapos ay tumingin sa akin. Sorry ha. Balik na lang ulit kami. Tumango lang ako. Noon naman pumasok si Roy. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Okay ka lang? Sabi ko sa'yo, sumigaw ka lang. Sabi niya. Pinilit kong ngumiti. Okay lang ako, Roy. Alam mo naman hindi may iwasan ng ganoon sa trabaho namin. Sagot ko at umalis na doon. Ashley's point of view. Ano ba kasing nangyari kagabi? Ayun, sinisermo na ni Mona si Roy. Sabi sa akin ni Lorin. After 2 weeks ay bumalik na ulit ito galing sa bakasyon. Nagkasakit kasi ang nanay nito sa province, kaya napilitan na mag-leave sa trabaho. Wala naman nangyari kagabi. Meron lang hindi nakapagpigil at gusto akong halikan, pero it was under my control. Sagot ko habang inaayos ang buhok ko. Under your control? Bakit may tumawag kay Mona na lalaki na galit? Hindi daw marunong mag-alaga ng mga dancer si Mona at pinapabaya ang mabastos. Ikaw ang pangalan na ibinigay. Sabi pa ni Lorin. Napakunot ang noo ko.
Ako? Sa pagkakaakala ko, wala naman nangyaring masama kagabi. After ng 5 client ko, maayos naman lahat ang sumunod kong mga clients. Nakita kong pumasok sa kwarto namin si Mona at kunot na kunot ang noo. Mona, wala namang nangyari kagabi, kaya hindi ko na tinawag si Kuya Roy. Pauna ko, pero hindi iyan ang kwento sa akin nang tumawag sa akin. Nabastos ka daw, kaya sinisisi niya ako at si Roy. Parang pagod na napaupo ito sa couch na naroon. Ha? Mona, alam mo naman na hindi maiiwasan iyon sa trabaho namin, di ba? Ikaw na nga ang nagsabi sa akin na dapat matibay ang dibdib ko sa mga ganyang customers. Nakita kong napatirik ang mata ni Mona. I know. Kaya nga nai-stress ako. Pinapasakit ni Eds ang ulo ko. Bulalas niya. Eds. Iyon ang pangalan ng lalaking tumulong sa akin kagabi. Lorene, room 6 ka. Couple na magpapaturo ng dance steps for their upcoming wedding. Si Dindo ang bantay mo. Sabi niya kay Lorene at bumaling sa akin. Ikaw, Ashley, room 1. You are booked the whole night. Sabi niya. Nagkatinginan kami ni Lorene na parehong nanlaki ang mata. Whole night? Seryoso ka? Paniniguro ko. Alam kong mahal ang aabutin noon. Dollar rate kasi dito sa Mona Entertainment. Kino-convert lang sa peso ang halaga. Kapag sinabing whole night ang booking, tumataginting na $1,000 iyon. Yes, 50,000 ang itinapon ng kung sino man ang nag-book sa'yo. Sekretary lang niya ang nag-book sa akin. Sagot ni Mona. Girl, ang swerte mo, sabi ni Lorene. Alam kong sa ilang taon na nag-ooperate ang Mona Entertainment. First time na nangyari ito na may mag-book sa dancer ng whole night. Ano naman ang gagawin ko sa whole night? Baka nagdudugo na pa ako sa kakasayaw. Sabi ko, I don't know. Bahala ka kung anong routine ang gagawin mo. Client has been briefed na may resting period na kailangan. Alam naman na nila yon. Already sent them the contract. Sagot ni Mona. At tumingin ito sa relo. 8 na. Punta na kayo sa respective rooms niyo. Sabi niya sa akin at paalis na muling bumalik ng parang may nakalimutan. Client specifically requested no two-piece or any skimpy clothes. You can wear any casual, comfortable clothes, kahit jeans and shirt. Sabi pa niya. Nagkatinginan kami ulit ni Lorene. Talagang first time ito na may mag-request na hindi ako naka-two-piece. Anong trip ng client na yan, Mona? Takang tanong ko. Just do what the client wants. But if something happens, just call Roy. Iyon lang at umalis na siya doon. Girl, whole night. First time ito sa history ni Mona. Nakangiting sabi ni Lorene. Ano gagawin ko ng whole night? Saka bakit may mga ganoong instructions pa? Taka ko habang nagpapalit ng damit. First time ko ito. Kadalasan ay 30 minutes o pinakamatagal na ang 1 hour ko sa isang client. Yung kagabi nga na 2 hours. First time ko lang din iyon. Puntahan mo na, baka mag-back out pa yan, sayang ang 50 kyaw. Sabi pa ni Lorena at umalis na din doon. Nakita ako ni Roy na parating at napailing na natatawa. Bakit? Taka ko. Naninibago lang ako kasi first time kita makitang naka-jeans and shirt sa harap ng client. Kakaiba itong client po na ito. Sabi niya, napailing na lang ako. Di ko nga rin alam kung anong trip nito. Nandiyan na ba? Wala pa. Pero may mga pagkain na dyan sa loob. Sige na, pasok ka na. Huminga lang ako ng malalim at pumasok. May pagkain na nga doon at drinks. Kakaiba, wala kahit na anong alcoholic drinks akong nakikita. Puro juices, soda at shakes ang naroon. Muli akong lumabas at kinausap si Roy. Kuya, marami ba itong clients ko? Kasi ang dami-daming pagkain na nandito. Isa lang yata. Tumawag ang sekretary ng client mo. Malilate lang daw ng konti sa client. Sinenyasan pa ako ni Kuya Roy na pumasok na sa kwarto. Muli ay pumasok ako sa loob ng silid. Tapos ay pahilatang naupo sa sofa. Sino ba itong mystery client at willing na magtapon ng pera? Tapos late pa. Kung iba-ibang clients ito, sigurado akong talagang susulitin ang ibinayad sa akin. Kumagat ako sa tuna sandwich na naroon. Gutom na ako at pagod din. Bago kasi ako pumunta dito ay dumaan pa ako kay Uncle Joe. Ako pa ang nagbantay sa kanya dahil umalis sa Auntie Irma at Divina. May lalakarin daw sa SSS. Napatingin ako sa relo ko. Past 9 p.m. na.
Wala pa rin ang client ko. Darating ba yun? Muli akong lumabas kay Roy. Kuya, darating pa ba ang client ko? Darating yun. Sige na, dyan ka na muna sa loob. Matulog ka muna. Sabi pa niya. Nagpahinga na lang ako ng malalim at muling pumasok. Sige nga, matutulog na lang muna ako. Edward's point of view. Nakita kong agad na tumayo ang bouncer na nakabantay sa room 1 ng Mona Entertainment na makita akong paparating. She's there? Tanong ko na makalapit doon. Opo sir, kanina pa po siya naghihintay sa inyo. Sagot nito sa akin. Tumango lang ako at pumasok sa loob. I found Ashley sleeping on the sofa. Lumapit ako at tiningnan siya. She was in deep sleep already at sigurado akong bukas na ito magigising. I think this will be her long, uninterrupted sleep. I removed my suit and gently placed it on top of her. I know she was cold and I wanted her to be more comfortable. I smiled when I saw that she was wearing a simple jeans and white shirt, just like I instructed Mona. I sat in front of her and started munching on the food beside me. Gutom na ako mula sa maghapong meeting. All I wanted was to rest and unwind. At dito nga ako pumunta. My phone vibrated and saw that Ronan was calling me. What? Eds, me and the guys are here in Love Nest. Sunod ka? I shook my head and smiled. These guys, wala nang tigil kakapunta sa mga resto bar. When are you going to stop going to that place? Nag-uubos na kayo ng mga pera dyan. Kapag nalaman pa yan ng mga asawa niyo, patay pa kayo. Sagot ko sa kanya. Kaya nga ayaw kitang isama sa mga ganito. Si Mitch lang ang nagpipilit na tawagan ka. Is done with you? Hindi na muna namin isinama. After what happened last night, baka mapaaway na naman kami. I heard him took a deep breath. Alright, kung nasaan ka man, nawa ay mag-enjoy ka. Your dad told me, hindi ka na daw nagpapahinga mula nang dumating ka dito. Relax bro, you need that. Sabi pa niya, I am relaxing. Sige na, go, have fun. At pinatayan ko na siya ng telepono. I look at the sleeping goddess in front of me. Just like before, she still had that beautiful face that I saw 5 years ago. That festive schoolgirl who was not afraid of me. What happened to her? I thought she wanted to be a teacher. Why did she end up in a place like this? Why did she become a dancer? Gulat na gulat ako na makita ko siya kagabi. Sumasayaw na may kumpiyansa sa harap namin ng mga kaibigan ko. Our family was well known in Pampanga. My dad, Rodeo Jimenez, owns a construction firm and other businesses, and my mom, Irma Jimenez, owns a chain of jewelry stores, and I am Edward Castillo Jimenez, their only son, the only heir to Jimenez Corporation. Alam kong sobrang napahiya sila sa mga nagawa ko noon, but I am already over with that. I proved to them that I can change even without the help of other people. I can't forget the first time we met. All she scared about was how to finish those terms papers na ipinapagawa kung sino-sino sa kanya. When I saw her in that school uniform and dripping wet because of the rain, I know she was one of a kind. I can't believe it was her that was arranged to marry me. I know something was up, kaya ipinipilit ni Joe na ipakasal sa akin ang pamangkin niya. Okay na nga lang sa akin, but when I learned that she will stop going to school just to marry me, well, hindi naman tama yun. Parang hindi ko naman kaya na sirain ang kinabukasan ni Ashley para lang makasal sa akin. Natawa ko. That was the first time na tinanggihan ako ng babae. Girls were practically throwing themselves at me. I can't count how many women come and go in my life after Laurie. Mostly one-night stands or short-lived relationships. Commitment was the last thing on my mind. What happened to you? Why did you end up here? Alam kong hindi naman niya ako masasagot dahil ang sarap ng tulog niya. Kaya ako nga kinuha ang service niya the whole night ay para malaman kung anong nangyari sa kanya, kung bakit siya napadpad dito. She was dancing wearing almost nothing. Gustong-gusto ko nang suntukin si Dan kagabi dahil sa pambabastos sa kanya. Ashley's point of view. Ashley, gising na.
Napupungas-pungas akong bumangon at nagulat pa na makitang si Kuya Roy na gumising sa akin. Kuya, anong oras na? Nasaan ang client ko? Tanong ko at naginat. Natatawang sumagot si Roy. Alas 5 na. Wala nang tao dito kundi ikaw at ako sa mga, tsaka yung ibang guards. What? Nasaan ang client ko? Bakit hindi mo ako ginising? Napatayo ako at tumingin sa paligid. First time na may nagbook ng whole night sa akin tapos pinabayaan lang ako matulog. Ayaw kanyang ipagising. Nandyan lang siya sa loob kanina. Siguro pasado alas 2 na ng umaga umuwi. Bilang sa akin, samahan ka at huwag nang gigisingin. Pero alas 5 na. Baka pagalitan naman ako ng misis ko kapag hindi ako umuwi. Nagkakamot ang ulong sabi nito. Ipinapabigay niya pala ito, sabi ni Roy. At iniabot ang isang kapirasong papel sa akin. 18th floor, Trafalgar Plaza, Executive Offices. I'll be expecting you at 3 p.m. I'll see you later. Ashley Garcia. Hindi ko maintindihan ang kaba sa dibdib ko. The way he wrote my name, parang nakakatakot. Mga staff lang dito nakakaalam ng pangalan ko. I don't give my name sa kahit na kaninong clients. Alam ni Mona yon. But how did he know who I am? Kuya Roy, anong itsura ng client ko? Talagang kukulitin ko ang isang ito. Nako Ashley, guwapo, matangkad. Akala kong artista pero mukhang suplado. Sagot ni Kuya Roy. Mataas na ang araw na makauwi ako ng apartment. Akala ko hindi ka na uuwi. Naghihikab pa si Lorene nang pagbuksan ako ng pinto. 5 years na kami magkasama sa apartment na ito. Wala nang palayasan ako ni Uncle Joe. Although, pinapabalik na nila ako sa tinitirhan nila ngayon, mas masaya na ako dito. Doon ako nakatulog sa Mona. Sagot ko at ibinaba ang mga gamit ko at dumiretso sa kusina. Napagod ako kagabi. 5 client ba naman ako? Buti ka pa, whole night kang book. Anong ginawa mo? Kwento ka naman. Usisa pa ni Lorene habang sinusundan niya ako sa kusina. Ang weird. Wala akong ginawa. Natulog lang. Sagot ko at nagtimpla ng kape. Ano? Binayaran ka ng 50,000 para matulog? Ewan ko. Weirdo yata yung client ko na yon. Tingin mo sasabihin sa akin ni Mona kung sino ang client na yon? I mean, alam ko may privacy policy siya para sa mga client natin pero bakit ganoon? Sobrang kakaiba. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganoong klaseng client. Natatawa kong sabi. Naku, nakakatakot naman yan, Ash. Baka stalker mo yan or worst, baka bumalik si Jed. Nawala ang ngiti ko sa labi nang marinig ang pangalan na iyon. Pero malabo. Kilala ni Kuya Roy si Jed at siguradong hindi siya papayag na makalapit sa akin ang lalaking iyon. Isa sa mga regular client ng Mona Entertainment si Jed at ako nga ang favorite dancer niya. He was nice noong una, friendly pa nga, pero habang tumatagal, he was becoming possessive. Pinakita ko ang note kay Lorene. Ano to? Iniwan niya ng client ko kagabi kay Kuya Roy. He is expecting me today. Pupunta ka. Napailing-iling ako. Hindi ko alam. Saka tingnan mo. Alam niya ang pangalan ko. Muling tinignan ni Lorene ang note at nanlaki ang mata. Naku girl, oo nga. Sino naman kaya? Kaya nga gusto ko rin pumunta na ako. Ayoko nang, alam mo yun, nag-iisip ng kung ano-ano. Curious ako kung sino siya. Kasi kakaiba talaga. Hindi biro ang winaldas niyang pera para sa akin. Napahinga ako ng malalim. Gusto mo samahan kita? Tanong ni Lorene bago uminom ng kape. Umiling na lang ako.